Umalis ka na bago ko pa makalimutang asawa kita. Mateo, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Gabi na at malakas ang ulan. Saan kami pupunta ng anak mo sa ganitong panahon? Anak ko? Training? Pagkatapos mong danyusan ang dangal ng pamilya Alcantara sa pagnanakaw ng pondong inilaan para sa pista, sa tingin mo ba may karapatan ka pang tumapak sa pamamahay na ito? Hindi ko ninakaw ang pera, Mateo. Alam mong isinangla ko ang huling piraso ng alahas ni Ina para lang makatulong sa mga bayarin nyo. Bakit nyo ito ginagawa sa akin? Tama na ang drama training. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng unan mo. Huwag mong gamitin ang patay mong ina para pagtakpan ang katusuhan mo. Mateo, anak, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa babaeng iyan. Pinatuloy natin siya rito dahil akala natin ay marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Iyon pala ay ahas na handang manuklaw sa oras na tumalikod tayo. Mama Beatriz, hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang nyo. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo pinagsilbihan. Huwag mong banggitin ang Diyos dahil ikaw ang pinakamalaking kahihiyan sa barangay San Isidro. Mateo, itapon mo na ang mga gamit niyan sa labas. Ngayon din, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa puso ni Trining. Ang silid na dati ay puno ng mga pangako ng pagmamahal ay biglang naging malamig at mapanglaw. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga, ay siya ring kukuha ng kanyang maleta at marahas itong ihahagis palabas ng pinto. Naramdaman ni Trining ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit ang bigat ng kawalang katarungan ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa kanyang biyenan na si Senyora Beatriz na nakatayo ng tuwid, walang bakas ng awa sa mga mata at tanging pandidiri lamang ang mababakas sa mukha nito. Hindi lang ang maleta ang inihagis ni Mateo. Sa gitna ng hagulhol ng langit at ang malakas na bugso ng hangin, kinuha ni Mateo ang stroller ng kanilang sanggol na si Baby Esperanza. Sa isang iglap, ang stroller na iyon ay bumulusok sa basang lupa, tumama sa matitigas na bato at nabalot ng putik sa ilalim ng madilim na langit. Ang tunog ng pagkakatama nito sa lupa ay tila ang huling hantungan ng lahat ng pangarap ni Trining para sa kanilang pamilya. Wala ka ng bahay dito, Trining. At tandaan mo, hinding-hindi mo makukuha ang anak ko kapag napatunayan kong wala kang kakayahang buhayin siya. Ang lamig ng ulan ay nagsimulang pumatak sa balat ni Trining, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Habang yakap-yakap niya ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang balabal, naramdaman niya ang pait ng katotohanan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing hindi niya itinulog para asikasuhin ang negosyo ng mga Alcantara, at ang bawat sentimong itinatago niya para sa kinabukasan, lahat iyon ay kinalimutan sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingang hindi niya alam kung saan nagmula. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago mula sa takot patungo sa isang matigas na determinasyon. Tiningnan niya ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan, ang mga ilaw nito na tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Nakita niya si Pacing Velasco, ang kapitbahay nilang laging nagmamasid na nakasilip sa bintana at tila handa nang ipakalat ang balita ng kanyang pagbagsak sa buong barangay. Hindi siya nagsalita. Sa halip,
Hinaplos niya ang maliit na notebook na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang notebook na naglalaman ng mga listahan ng tunay na ginastos ni Mateo para sa kanyang lihim na bisyo at para sa isang babaeng nagngangalang Valeria. Isang lihim na matagal na niyang alam, ngunit pinili niyang manahimik dahil sa pag-asang magbabago ang lahat. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay tapos na. Darating ang araw, Mateo, bulong ni Trining sa gitna ng ingay ng bagyo. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Ang ulan na ito na naglilinis sa dumi ng lansangan ang siya ring maghuhugas sa dumi ng pangalan ko. At kapag nangyari iyon, wala kayong pagtataguan. Tinalikuran ni Trining ang mansyon, ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng bigat, ngunit may kasamang lakas. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay sa dilim, ngunit hindi siya natatakot. Dahil sa bawat patak ng ulan, unt-unting nabubura ang Trining na mahina at muling nabubuhay ang isang babaeng wala ng takot na mawalan dahil kinuha na nila ang lahat sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng kalsada. Ang bintana nito ay bumaba at isang pares ng mga matang puno ng misteryo ang nakatingin sa kanya. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga nagdaang buwan bago ang gabing iyon. Noong ang bawat sulok ng mansyong Alcantara ay tila isang paraiso, ngunit sa katotohanan ay isa palang gintong hawla. Noong mga panahong iyon, ang sikat ng araw sa kanilang malawak na hardin ay nagbibigay ng huwad na init, habang ang lamig ng pagtatraidor ay dahan-dahan ng gumagapang sa ilalim ng kanilang bubong. Naalala ni Trining ang isang hapon habang masaya siyang nagtitiklop ng mga bagong labang damit ni Mateo. Ang amoy ng Fabcon at ang bango ng malinis na tela ay nagbibigay sana sa kanya ng kapanatagan kung hindi lamang nahulog ang isang maliit at lukot na papel mula sa bulsa ng mamahaling barong ng kanyang asawa. Isa itong resibo mula sa isang tanyag na tindahan ng alahas sa Makati, isang kwintas na may pendant na brilyante, nagkakahalaga ng halagang sapat na upang makabili ng isang maliit na lupain. Kumaba ang dibdib ni Trining. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, kailanman ay hindi siya nakatanggap ng ganoon kamahal na regalo mula kay Mateo. Palaging sinasabi ng asawa na kailangang magtipid para sa kumpanya, para sa hinaharap, at para sa dangal ng pamilya. Love, what is this? Tanong ni Trining ng gabing iyon habang iniaabot ang resibo kay Mateo sa gitna ng kanilang marangyang hapunan. Ano ba, Trining? Why are you checking my pockets? Ganyan na ba kababa ang tiwala mo sa akin? Ang boses ni Mateo ay hindi nanggaling sa pagkagulat, kundi sa isang depensibong galit na tila siya pa ang biktima. It's a gift for a client's wife. You know how important connections are in business. Kung hindi ko gagawin iyon, paano tayo makakakuha ng mga bagong contract? Don't be so paranoid. You're overthinking again. And it's not helping my stress levels. Iyon ang simula ng bawat pagtatalo, ang tinatawag nilang gaslighting. Palaging pinalalabas ni Mateo na si Trining ang may problema, na ang kanyang mga hinala ay bunga lamang ng kanyang kawalan ng seguridad sa sarili. At dahil sa pagmamahal, pinipili ni Trining na maniwala. Pinipili niyang lunukin ang pait at manatiling tahimik sa likod ng kanyang mga ngiti sa tuwing may mga pagtitipon sila sa barangay. Isang umaga, habang naghahanda si Mateo para sa isang mahalagang meeting, lumapit si Trining upang ayusin ang kurbata ng asawa. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid,
Dahan-dahang hinaplos ni Trining ang tela ng kurbata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Tiningnan niya ang mga mata ni Mateo. Ang mga matang dati ay puno ng pagsinta, ngunit ngayon ay tila may pader na hindi niya matagos. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ramdam niya ang init ng katawan ng asawa, ngunit dama rin niya ang layo ng kaluluwa nito. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisinungaling si Mateo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling tapat sa tungkulin ng isang asawa, maayos na ibinuhol ang kurbata, habang ang sarili niyang puso ay unti-unti nang nasasakal. I just want us to be okay, Mateo, bulong niya habang inaayos ang kwelyo nito. Ngunit ang tanging sagot ni Mateo ay isang malamig na halik sa noo at ang mabilis na pag-alis. Bitbit ang kanyang briefcase at ang mga lihim na hindi niya kailanman balak ibahagi. Nabalik lamang ang diwa ni Trining sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang bigat ng isang envelope sa loob ng kanyang bag. Isang envelope na natagpuan niya sa ilalim ng mga file ng kumpanya noong isang linggo. Ang sulat ay may selyo ng bangko, isang formal na babala na ang lupain ng pamilya Valerio, ang kaisa-isang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama, ay isinangla na pala ni Mateo nang walang anumang paalam o pahintulot mula sa kanya. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang huling pag-asa. Hindi lang puso ni Trining ang ninakawan ni Mateo. Ninakawan din nito ang kanyang nakaraan at ang tanging seguridad na mayroon siya para sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim ng kalsada, habang hawak-hawak ang dokumentong iyon, tila narinig ni Trining ang mahinang kaluskos ng papel sa kanyang nanginginig na mga kamay, isang tunog na mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Sino ang kausap ni Mateo sa telepono tuwing hating gabi na tinatawag niyang katuwang sa plano? At bakit kailangang isakripisyo ang lupain ng mga Valerio para sa isang kumpanyang sinasabi ni Mateo na matatag? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino na sumasayaw sa kanyang harapan, naghihintay ng kasagutan. Ang kanyang paglalakad sa ulan ay hindi na lamang pagtakas, kundi isang paghahanap sa katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Ang gintong hawla ay tuluyan ng nasira at ang ibon ay handa ng lumipad kahit pa ang pakpak nito ay sugatan at basang-basa ng ulan. Akalain niyo yon? Ang akala nating Santa sa San Isidro, isa palang bihasang mambubudol. Ang boses ni Pacing Velasco ay tila isang matalim na trumpeta na bumasag sa ingay ng palengke ng umagang iyon. Nakapalibot sa kanya ang ilang mga tindera na tila mga langgam na nagtitipon sa isang pirasong asukal. Hawak ni Pacing ang isang supot ng pandesal, ngunit ang mas mahalagang bitbit niya ay ang sariwang tsismis na tila mas mainit pa sa tinapay na kanyang hawak. Seryoso ba yan, Aling Pacing? Si Trining? Napakabait na bata niya na. Pag-aalinlangan ng isang tindera ng isda habang naghihiwa. Naku, Day! Huwag kang magpaloko sa mukhang anghel. Mismong si Senyora Beatrice ang nagkwento sa akin. Ninakawan ang pondo ng simbahan. Isipin nyo, pati ang Diyos, ninakawan. Wala talagang utang na loob. Pinatira na nga sa mansyon, binigyan ng magandang buhay, pero ahas pala na handang manuklaw. Sa kabilang dulo ng kalsada, malapit sa isang maliit na botika, nakatayo si Trining. Dinig na dinig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Pacing. Ang bawat bulong ay tila isang lason na kumakalat sa hangin, dinudumihan ang kanyang pangalan bago pa man siya makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binibilang ang ilang barya sa kanyang palad.
ang huling pera niya para ibili ng gamot sa lagnat ng kanyang anak na si Esperanza. Papasok na sana siya sa botika nang isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng tila hindi alintana ang dumi ng paligid. Si Valeria Rosales. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk dress na bahagyang bumabakat sa kanyang sinapupunan. "Oh, look who's here!" Ang pamosong magnanakaw ng San Isidro. Pangungutya ni Valeria habang inaayos ang kanyang sunglasses. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang tawa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. "Valeria, wala akong oras sa mga laro mo. Tumabi ka," mahinang sabi ni Trining, pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa kabila ng panghihina. "How sad." "Balita ko, pinalayas ka na raw ni Mateo? Sabagay, sino ba naman ang may gustong tumira kasama ang isang babaeng walang kwenta at magnanakaw pa?" Lumapit si Valeria kay Trining, sapat na upang maamoy ni Trining ang mamahaling pabango nito. Ang amoy na tila laging nakadikit sa mga damit ni Mateo noong mga nakaraang buwan. "Poor Trining, baka pati pambili ng gamot sa anak mo, kailangan mo pang limusan." Kinuha ni Valeria ang kanyang pitaka at kumuha ng isang 10 pisong barya. Sa harap ng maraming taong nakatingin, binitawan niya ang barya sa semento. Ang tunog ng metal habang tumatama ito sa matigas na daan ay tila isang sampal sa mukha ni Trining. "O ayan, pulutin mo. Pandagdag sa gamot. Galing yan sa allowance na ibinigay sa akin ni Mateo kagabi." Sabi niya, "Mas kailangan ko raw yan dahil ako ang nagdadala ng tunay na tagapagmana ng mga Alcantara." Natahimik ang paligid. Ang mga tao ay tila naghihintay ng pagsabog, ng sigaw, o ng pag-iyak ni Trining. Ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahang yumuko si Trining. Hindi siya nagmamadali. Pinulot niya ang barya sa putikan at pinahid ang dumi nito sa kanyang damit. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding pagpapakumbaba na may kasamang nakapapangilabot na dignidad. Tiningnan ni Trining si Valeria ng diretso sa mga mata. Walang luha, tanging isang malamig na apoy na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Salamat sa 10 piso, Valeria. Itatago ko ito. Hindi dahil kailangan ko ng pera mo, kundi dahil ito ang magpapaalala sa akin kung gaano kababa ang presyo ng kaligayahan mo. Ang 10 pisong ito ang magiging simbolo ng bawat sentimong kukunin ko pabalik sa inyo ni Mateo. Lahat. Hanggang sa wala nang matira sa inyo kundi ang dumi sa ilalim ng sapatos ko." Nakita ni Trining ang bahagyang pagninig ng labi ni Valeria. "Ang kapal ng mukha mo! Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Isang tawag ko lang kay Mateo, tawagan mo siya. Sabihin mo sa kanya na maghanda na siya." At oo nga pala, Valeria, humakbang ng isa si Trining, sapat na upang mapaatras si Valeria. "May nakapagsabi sa akin, kinukumusta ka raw ni Celestina. Kumusta na ang ate mo?" Ang kulay sa mukha ni Valeria ay biglang naglaho. Ang kanyang mapang-aping titig ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. "Paano, paano mo nalaman ang tungkol kay..." "Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay alam ko ang lahat ng lihim na pilit mong ibinabaon sa putik." Tinalikuran ni Trining ang nanginginig na si Valeria at tuluyang pumasok sa botika. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang kutsilyo na unti-unti nang humahasa sa talim nito. Paglabas niya ng botika, bit-bit ang gamot ni Esperanza. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa bulsa.
Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Pagkasagot niya, isang boses ng isang lalaki, malamig at tila nagmula sa mga anino, ang bumungad sa kanya. Huwag kang lilingon, Trining. Maglakad ka lang ng diretso. Alam ko kung saan itinatago ni Mateo ang tunay na ledger ng kumpanya. Ang ledger na magpapatunay na ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng kanilang ari-arian. Napatigil si Trining, ngunit agad din niyang ipinagpatuloy ang paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gamot ng kanyang anak. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Sabihin na lang nating isa akong kaibigan na sawang-sawa na sa kasinungalingan ng mga Alcantara. Magkita tayo sa simbahan mamayang 6:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Naputol ang linya. Ang tanging natira ay ang tunog ng busy tone at ang malakas na tibok ng puso ni Trining na tila nakikipagsabayan sa ingay ng barangay. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay tila nakikipag-unahan sa malakas na bugso ng mga trompeta mula sa banda ng musiko. Ang bawat kanto ng Barangay San Isidro ay nababalot ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang amoy ng litson at iba't ibang kakanin ay nanunuot sa bawat hininga ng mga taong nagsasaya. Ito ang araw na dapat ay pinakamasaya para sa pamilya Alcantara bilang mga pangunahing patron ng pista, ngunit para kay Trining, ang bawat kislap ng dekorasyon ay tila isang matalim na bubog na tumatarak sa kanyang kalooban. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, malayo sa gitna ng liwanag, nakatayo si Trining habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Ang katawan ni Baby Esperanza ay tila isang mainit na uling dahil sa taas ng lagnat. Narinig ni Trining ang palakas ng palakas na hiyawan ng mga tao. Ang procession ay nagsisimula na. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang isang marangyang karosa na pinalalamutian ng mga sariwang bulaklak. Doon, sa pinakamataas na bahagi, nakatayo si Mateo habang suot ang kanyang pinakamagarang barong, at sa tabi niya ay si Valeria na animoy isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Sila ang imahe ng tagumpay at kasaganaan sa mata ng buong barangay. Habang ang mga tao ay nagbubunyi at kumakaway, walang nakakaalam na ang bawat bulaklak sa karosang iyon ay binayaran mula sa perang dapat ay para sa kinabukasan ni Trining at ng kanyang anak. Sinubukan ni Trining na humakbang papalapit sa kalsada, umaasang makakahanap ng paraan upang makausap ang parish priest o sinumang maaring makatulong sa kanyang may sakit na anak. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pangkat ng mga kababaihan sa pangunguna ni Pacing Marites ang humarang sa kanyang daan. Huwag mong subukang dunggisan ang banal na prosisyong ito, Trining. Maring sabi ni Pacing, ang kanyang boses ay puno ng poot. Wala nang lugar ang mga magnanakaw dito sa San Isidro. Umalis ka na bago ka pa namin ipakaladkad sa mga tanod. Pakiusap, Aling Pacing. Ang anak ko, kailangan niya ng tulong. Pagsusumamo ni Trining, ang kanyang boses ay paos na dahil sa pag-iyak. Ngunit tanging mga mapanghusgang titig at pag-irap ang kanyang tinanggap. Tila isang nakakahawang sakit ang turing sa kanya ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya bilang asawa ni Mateo. Napansin ni Mateo ang kaguluhan mula sa itaas ng karosa. Sandali silang nagkatinginan. Inasahan ni Trining ang kahit katiting na awa, isang senyas man lang na hihinto ang karosa para tulungan ang kanilang anak. Ngunit malamig na lumingon si Mateo sa kabilang direksyon at inakbayan si Valeria sa harap ng lahat. Ang sakit na naramdaman ni Trining sa sandaling iyon
ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ito ang pinal na paglibing sa huling tira ng kanyang pag-ibig sa asawa. Paalis na sana si Trining ng isang matandang tindera ng kakanin, si Aling Nena, ang lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Kumuha ang matanda ng isang piraso ng sapin-sapin at isang lumang ngunit malinis na balabal mula sa kanyang basket. Inilagay niya ito sa nanginginig na mga kamay ni Trining. "Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak," bulong ng matanda habang hinahaplos ang noo ni Esperanza. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang mga taong nasa itaas ng karosa ngayon, bukas ay baka nasa ilalim na ng gulong ng tadhana. Kumain ka. Kailangan mo ng lakas para sa bata. Ito ang kanyang golden moment. Isang munting liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi. Napaluha si Trining habang tinatanggap ang alay ng matanda. Hindi siya nag-iisa. May mga kaluluwa pa ring marunong tumingin sa katotohanan sa likod ng mga nakakasilaw na kasinungalingan. Habang unti-unting lumalayo ang ingay ng prosesyon at naiiwan ang barangay sa ilalim ng nagbabadyang ulan, naglakad si Trining patungo sa madilim na bahagi ng highway. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang katawan. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng isang sasakyan mula sa kanyang likuran. Ang mga headlight nito ay tumatama sa kanyang likod, tila isang hayop na nagmamasid sa kanyang biktima. Tumigil ang sasakyan sa kanyang tabi. Isang itim at makintab na SUV. Bumaba ang bintana sa panig ng driver at isang babaeng may takip na scarf sa mukha at malalaking sunglasses ang lumarawan. Nang tanggalin nito ang kanyang salamin, natigilan si Trining. Ang babae ay may mukhang halos katulad kay Valeria, ngunit mas matanda, mas seryoso, at may isang maliit na pilat sa gilid ng kanyang labi na nagbibigay ng kakaibang tapang sa kanyang anyo. "Trining Valerio," sabi ng babae, ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. "Kilala mo ba ako? Ako si Celestina Rosales, ang kapatid na pilit na ibinabaon sa limot ng babaeng kasama ng asawa mo ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Trining, hindi siya makapagsalita. "Sumakay ka na," muling sabi ni Celestina habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Huwag mong hayaang mamatay ang anak mo sa kalsada habang sila ay nagdiriwang. Gusto mo bang bawiin ang lahat, Trining? Gusto mo bang makita silang lumuluha ng dugo sa harap mo?" Tumingin si Trining sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa kamay na iniaalok ni Celestina. Alam niyang ang pagsakay sa sasakyang ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang bagong mundo, isang mundong puno ng panganib at paghihiganti. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. "Gusto ko," matapang na sagot ni Trining habang humahakbang papasok sa sasakyan. Ang loob ng sasakyan ni Celestina ay amoy mamahaling katad at lavender. Isang matinding kaibahan sa amoy ng putik at ulan na bumabalot sa katawan ni Trining. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa semento, tila mas lalong lumalayo ang gunita ni Trining sa kanyang dating buhay. Walang imik si Celestina habang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit at matatag sa manibela, habang ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa kalsada. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa bato sa dulo ng isang tahimik na subdivision sa kabilang bayan. Hindi ito mansyon, ngunit ang bawat sulok ay naglalabas ng init at katahimikan. "Dito muna kayo,"
Maikling sabi ni Celestina habang binubuksan ang pinto para kay Trining. Sa loob, agad na inasikaso ni Celestina ang may sakit na si Esperanza. Sa kabila ng kanyang matapang na anyo, may banayad na haplos ang kanyang mga kamay habang nilalagyan ng basang bimpo ang noo ng bata. Naghanda rin siya ng isang mangkok ng mainit na sopas para kay Trining. Habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw si Trining, naramdaman niya ang unti-unting pagdaloy ng init sa kanyang naninigas na kalamnan. Ito ang kanyang golden moment, ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na naramdaman niyang may nag-aalaga sa kanya, hindi bilang isang katulong o palamuti sa mansyon, kundi bilang isang tao. Sa bawat patak ng mainit na sabaw na humahaplos sa kanyang lalamunan, tila unti-unting natutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Ang pag-iyak na matagal niyang pinipigilan sa harap ng mga Alcantara ay kusa ng bumuhos, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa ginhawang dulot ng isang maliit na kabutihan. Bakit mo ito ginagawa, Celestina? Tanong ni Trining habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kapatid mo si Valeria. Bakit mo tinutulungan ang asawa ng lalaking kinakasama niya? Tumayo si Celestina at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang anino ng gabi ay nagsisimula ng lumamon sa paligid. Kapatid sa dugo, oo. Pero biktima rin ako ng pamilya Rosales Trining. Ipinagpalit ako ng sarili kong ama para sa yaman ng mga Alcantara noong bata pa ako. Pinanood ko kung paano nila winasak ang buhay ng ina ko para lang sa ambisyon. At si Valeria, she is just like them. Gagamitin niya si Mateo at gagamitin din siya ni Mateo. Hinarap ni Celestina si Trining at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang poot na tila matagal ng kinikimkim. Hindi lang ikaw ang ninakawan ni Mateo Alcantara. Ninakawan niya ang maraming pamilya sa pamamagitan ng kanyang mga peking investment at pagmamanipula ng mga dokumento. At ngayon, hawak ko ang mga pruweba. Inilapag ni Celestina ang isang makapal na folder sa mesa. Sa loob nito ay ang mga kopya ng mga financial statements, mga lihim na bank account, at ang pinakamasakit sa lahat, ang orihinal na dokumento ng lupain ng mga Valerio. Nalaman ko mula sa aking mga tauhan na balak ng ibenta ni Mateo ang lupain ng iyong ama bukas na bukas din. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay naging malamig at seryoso. Gagamitin niya ang perang makukuha rito para bayaran ang kanyang malaking utang sa sugal at para itago ang kanyang pangungulimbat sa kumpanya bago pa malaman ng board of directors. Napatayo si Trining. Ang kanyang panghihina ay biglang napalitan ng isang matinding takot at galit. Anong sabi mo? Bukas? Hindi niya maaring gawin iyon. Iyon na lang ang tanging alaala ng aking ama. Gagawin niya iyon, Trining. At gagawin niya iyon habang ikaw ay nasa kalsada, walang laban at walang boses. Hinawakan ni Celestina ang balikat ni Trining. Ang kanyang titig ay tila nagbibigay ng bagong lakas. Pero nandito ako. Tutulungan kita. Pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mong matutong lumaban gamit ang kanilang sariling laro. Handa ka na bang maging katuwang ko? Napatingin si Trining sa kanyang anak na mahimbing ng natutulog pagkatapos ay sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang mapa ng lumang mansyon ng mga Valerio ay nakalatag sa mesa, tila isang hamon na naghihintay ng kanyang tugon. Ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko lang ito gagawin para sa lupain ng ama ko, bulong ni Trining.
Gagawin ko ito para sa bawat luhang ibinuhos ko sa bahay na iyon. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Ngumiti ng bahagya si Celestina, isang ngiting hindi puno ng saya, kundi ng isang madilim na tagumpay. Magsimula na tayo. Dahil bukas ang pangalang Alcantara ay hihinto na sa pagiging isang sumpa sa buhay mo. Huwag mong tingnan ang mga numerong ito bilang pera lang, training. Tingnan mo ito bilang mga tanikala na iginapos sa iyo ni Mateo at ni Senyora Beatriz sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Celestina ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakalatag sa mesa ang mga dokumentong kinuha niya mula sa mga lihim na file ng pamilya Rosales at Alcantara. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, ang mga puting papel ay tila mga saksi sa bawat kasinungalingang binuo ni Mateo. Ito ang tinatawag na Shell Company, paliwanag ni Celestina habang itinuturo ang isang pangalan sa dokumento. Dito, inililipat ni Mateo ang pondo mula sa kumpanya ng mga Alcantara at ginagamit niya ang pangalan mo bilang isa sa mga incorporators nang hindi mo alam. Kapag pumutok ang iskandalong ito, ikaw ang unang makukulong habang siya ay malayang magpapakasasa sa nakaw na yaman. Naramdaman ni Trining ang isang matinding pangangatog sa kanyang mga tuhod. Hindi lang siya pinalayas, pinlano rin ni Mateo na gawin siyang panangga sa kanyang mga krimen. Ang bawat pirma na akala niya ay para sa insurance ng kanilang anak o para sa pautang sa kumpanya ay isa palang patibong. Sa gitna ng kanyang pagkatuliro, tumayo si Trining at humarap sa malaking salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang mga matang puno ng pagod, ang mukhang namumutla, at ang mahabang buhok na dati ay hinahangaan ni Mateo dahil sa lambot nito. Ngunit sa sandaling iyon, ang buhok na iyon ay tila naging simbolo ng lahat ng bigat at pagsisising bitbit niya. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng metal habang binubuksan ito ay tila isang huling paalam sa katahimikan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagpapasya. Isa-isang ginupit ni Trining ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng namamatay. Sa bawat pag-ikli ng kanyang buhok, tila gumagaan ang kanyang pakiramdam, pinalalakas ng isang bagong anyo na handang humarap sa anumang unos. Nang matapos siya, hindi na ang mahinang Trining ang nakatingin sa salamin, kundi isang babaeng may matalim na titig at pusong gawa sa bakal. Bagay sa iyo, maikling komento ni Celestina habang ang isang bahagyang ngiti ng paghanga ay gumuhit sa kanyang labi. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi tayo maaaring magkamali. Sa mga sumunod na araw, palihim na nakipagkita si Trining sa ilang mga tauhan sa mansyon na nanatiling tapat sa kanya, kabilang na si Manang Sabel, ang matandang cook na itinuring na siyang anak. Mula kay Manang Sabel, nalaman ni Trining ang bawat galaw ni na Mateo at Valeria. Nalaman niya ang tungkol sa mga gabi ng pagdiriwang ni na Mateo habang siya ay nagdurusa at ang masamang balak ni Senyora Beatriz na tuluyan siyang burahin sa kasaysayan ng pamilya. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang paghahanda, napansin ni Trining ang kakaibang kilos ng kanyang pinsan na si Emelita. Si Emelita ang tumutulong sa kanya sa pag-aalaga kay Esperanza sa loob ng bahay ni Celestina, ngunit nitong mga huling araw, madalas itong mawala sa gabi. Tuwing tinatanong siya ni Trining, palaging sinasabi ni Emelita na
Bumibili lamang siya ng gatas o gamot, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging umiiwas. Isang gabi, dahil sa hinala, dahan-dahang sinundan ni Trining si Emelita nang lumabas ito ng subdivision. Nagtago si Trining sa likod ng isang malaking puno ng mahogany, pinipigilan ang kanyang paghinga habang binabantayan ang bawat galaw ng pinsan. Tumigil si Emelita sa isang madilim na eskinita malapit sa highway. Hindi nagtagal, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap nito. Ang sasakyang madalas gamitin ng personal na driver ni Senyora Beatriz. Nakita ni Trining kung paano iniabot ni Emelita ang isang maliit na bagay sa driver at kapalit nito ay isang makapal na envelope na tila puno ng pera. Ang bawat tibok ng puso ni Trining ay tila isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Ang tiwala na ibinigay niya sa kanyang sariling dugo ay tila isang malaking pagkakamali. Bumalik ang gunita ni Trining sa lahat ng ebidensyang naipon nila ni Celestina, ang USB na naglalaman ng mga kopya ng ledger, ang mga litrato ng mga pekeng dokumento, at ang mga testimonya ng mga biktima ni Mateo. Ang USB na iyon ang huling bagay na hinawakan ni Emelita bago ito umalis kanina. Nanginig ang buong katawan ni Trining, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa hapdi ng panibagong pagtatraydor. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bahay ni Celestina ay puno ng pangamba. Mayroon pa bang puwang para sa tiwala sa mundong ito kung ang mismong kadugo mo ay handa kang ibenta para sa ilang pirasong pilak? Pagpasok niya sa silid, tumingin siya sa lalagyan ng kanilang mga ebidensya. Bukas ito. At ang maliit na kulay asul na USB na tanging pag-asa niya para mabawi ang lahat ay wala na doon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Emelita na nanginginig ang mga kamay, pilit na iniiling ang paningin upang hindi magtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Trining sa isang lumang silya. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang hukom na naghihintay ng sentensya. Saan mo dinala ang asul na USB, Emelita? Ang boses ni Trining ay hindi galit, kundi puno ng isang nakapapangilabot na kapayapaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang matalim na kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. Natigilan si Emelita. Ang kanyang balat ay namutla at ang envelope na puno ng pera sa loob ng kanyang bag ay tila naging isang mabigat na pasanin. Trining, anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Nakita kita, pagputol ni Trining habang dahan-dahang tumatayo. Nakita kita sa eskinita. Nakita ko kung paano mo ipinagpalit ang buhay ko at ang kinabukasan ni Esperanza para sa envelope na iyan. Pinsan kita, Emelita. Tinuring kitang kapatid. Sa lahat ng taong pinalayas ako, ikaw ang tanging kadugo na hiningan ko ng tulong. Bakit? Biglang bumagsak ang balikat ni Emelita at ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi nito nabura ang pait ng kanyang ginawa. Wala akong choice, Trining. Ang mga magulang ko, baon sila sa utang kay Senyora Beatriz. Sabi niya, kung hindi ko ibibigay ang mga ebidensya mo, kukunin nila ang aming bahay at ipakukulong ang tatay ko. Alam mo kung paano sila magtrabaho. Sila ang may hawak sa leeg namin. At dahil doon, hinayaan mong ako naman ang sakalin nila? Humakbang papalapit si Trining.
Ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Emelita. Binenta mo ako, Emelita. Binenta mo ang kaisa-isang pagkakataon ko para mabawi ang dangal ko. Patawarin mo ako, Trining. Kailangan ko lang iligtas ang pamilya ko. Hagulhol ni Emelita habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Sinunog na nila ang USB na iyon. Wala na ang mga files. Sinabi ni Mateo na bukas, sa auction ng lupa nyo, sisiguraduhin niyang wala ka ng mukhang maihaharap sa kahit kanino. Umalis ka na habang may oras pa, Trining. Hindi mo sila kaya. Sa isang mabilis na pagkilos, tuluyang tumakbo si Emelita palabas ng bahay, iniwan ang tunog ng kanyang mabilis na mga hakbang na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Naiwan si Trining sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit. Tila gumuho muli ang mundo sa kanyang paanan. Ang bawat sakripisyo niya sa paghahanda ay tila naging abo sa isang saglit. Lumapit si Celestina mula sa anino ng pintuan. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang alon sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang pagbagsak ni Trining sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa galit at pait. Wala na, Celestina. Bulong ni Trining, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nakuha na nila ang lahat. Wala na ang mga ebidensya. Paano ko pa sila lalabanan? Lumapit si Trining sa kuna ni Baby Esperanza at dahan-dahang kinuha ang kanyang anak. Niyakap niya ang sanggol ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang anak ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong pait kung saan naramdaman niya ang kawalan ng lahat, maliban sa init ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Tayong dalawa lang, anak. Bulong niya habang ang kanyang luha ay pumapatak sa balabal ng sanggol. Kahit talikuran tayo ng mundo, kahit traidorin tayo ng sariling dugo, hindi kita bibitawan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng isang mensahe sa kanyang telepono na naiwan sa mesa. Ang liwanag ng screen ay tila isang mata ng demonyong kumikindat sa dilim. Paglapit ni Trining, nakita niya ang pangalan ni Mateo. Wala ka ng alas, Trining, ang basa sa mensahe. Nasa kamay ko na ang lahat ng dumi mo. Bukas, sa harap ng buong San Isidro, burado ka na sa kasaysayan ng pamilyang ito. Huwag mo nang subukang magpakita dahil sisiguraduhin kong sa kalsada ka na mamamatay. Tiningnan ni Trining ang mensahe at pagkatapos ay tumingin kay Celestina. Sa halip na makakita ng awa, nakita niya ang isang matalim na pag-asa sa mga mata ng kanyang katuwang. Hayaan mo silang magdiwang, Trining, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong ng paghihiganti. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila dahil hindi nila alam. Ang pinakamapanganib na kalaban ay ang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Naputol ang usapan nang marinig ang mahinang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang driver ng mga Alcantara. Ito ang simula ng isang planong hindi inaasahan ni Mateo. Tingnan mo nga naman ang kinalabakan ng isang babaeng walang utang na loob. Sa isang madilim at mabahong lungga, tila isang daga na nagtatago sa liwanag. Ang boses ni Senyora Beatriz ay tumago sa manipis na dingding ng tinataguan ni Trining. Dala ang amoy ng mamahaling pabango na tila lason sa hangin. Pumasok ang matanda ng may mataas na noo
Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit bawat isa ay tila pagpapakita ng kapangyarihan. Wala si Mateo dahil marahil ay abala ito sa pagdiriwang kasama si Valeria, ngunit ang presensya ng kanyang ina ay sapat na upang pasukuin ang kahit sinong mahina ang loob. Anong kailangan niyo, Mama Beatrice? Hindi pa ba sapat na pinalayas niyo ako at ninakawan ng dangal? Ang boses ni Trining ay paos, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang buong anyo ay nagpapakita ng isang babaeng tuluyan ng sumuko sa tadhana. Nandito ako para tapusin ang gulo na sinimulan mo, Trining, maring sabi ni Beatrice habang inilalapag ang isang puting envelope sa mesa. Huwag na tayong maglokohan. Alam kong wala ka ng hawak na ebidensya. Sinunod lamang ni Emelita ang nararapat. Ngayon, pirmahan mo ito. Inilabas ni Beatrice ang isang dokumento, isang waiver na nagsasabing tinalikuran ni Trining ang lahat ng karapatan sa kanyang anak na si Esperanza at ang anumang paghahabol sa ari-arian ng mga Alcantara kapalit ng isang tseke na may malaking halaga. Pirmahan mo iyan at maaari kang umalis ng bansa. Mabubuhay ka ng marangya sa ibang lugar. Pero iwan mo ang bata. Hindi nararapat na palakihin ng isang magnanakaw ang isang Alcantara. Patuloy ng matanda. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, kundi ang matinding pagkamuhi. Nanginginig ang mga kamay ni Trining habang binabasa ang dokumento. Tumingin siya kay Beatrice, pagkatapos ay sa tseke. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pagkatalo. Wala na ba talaga akong ibang mapagpipilian? Ganyan ba kayo katuso? Ang tawag dyan ay paglilinis ng kalat, Trining. Pirmahan mo na bago pa magbago ang isip ko at ipakulong kita ng tuluyan, banta ni Beatrice. Dahan-dahang kinuha ni Trining ang pluma. Ang bawat linyang iginuhit niya sa papel ay tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa. Nang matapos siya, iniabot niya ang papel kay Beatrice nang may nanginginig na kamay. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng tagumpay at pangungutya. Hindi niya alam na sa likod ng mga matang puno ng luha ni Trining may isang matalim na liwanag na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagsukong ito ay isang double bluff, isang paraan upang pakalmahin ang mga Alcantara at pababaan ang kanilang depensa bago ang huling laban. Pagkaalis ni Beatrice, naiwan si Trining sa gitna ng katahimikan. Nilapitan niya ang kanyang maliit na bag at kinuha ang isang lumang locket, ang tanging alaala ng kanyang ina na hindi nakuha ni Beatrice sa gitna ng kanyang pagmamalupit. Ito ang kanyang golden moment, ang marahang paghaplos sa malamig na metal ng locket, ang pagdama sa bawat ukit nito na tila nagbibigay sa kanya ng bulong ng lakas mula sa kanyang mga ninuno. Hindi siya susuko. Ang pirma sa papel na iyon ay walang saysay dahil ang lahat ng dokumentong nilagdaan niya sa ilalim ng pamumuwersa ay mapapawalang bisa sa oras na mailabas ang katotohanan. Habang hinihintay ang pagdating ni Celestina, isang mahinang katok ang narinig ni Trining sa pintuan sa likod. Nang buksan niya ito, isang estrangherong lalaki ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na envelope bago ito mabilis na naglaho sa dilim. Walang pangalan, walang sulat, tanging ang envelope lamang. Pagbukas ni Trining, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may mga litrato ni Mateo at Valeria na may kasamang isang opisyal ng gobyerno at isang kopya ng kasunduan na nagpapatunay na ang auction bukas ay isang setup para sa money laundering. Sino ang nagpadala nito? Kaibigan ba o isa pang kaaway na nais lamang gamitin ang kanyang galit? Hindi na nag-isip pa si Trining. Itinago niya ang envelope sa loob ng kanyang damit.
Sa labas, ang sikat ng buwan ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bukas na kinatatakutan niya ay nandito na. Ang anunsyo para sa auction ng lupain ng pamilya Valerio ay nagsimula ng umalingaw-ngaw sa radyo ng barangay. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagdurusa. Bukas, sa harap ng lahat ng taong humuhusga sa kanya, muling sisikat ang araw para kay Trining. Ang bulwagan ng munisipyo ay puno ng mga taong ang kasuotan ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Ngunit ang bawat ningning ay tila nagkukubli ng kabulukan ng sistemang umiiral sa barangay San Isidro. Naroon ang mga elitista, ang mga negosyanteng nagnanais ng mabilis na yaman, at siyempre, si Pacing Velasco na tila isang buwitreng naghihintay ng anumang mamasamasang balita. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Mateo Alcantara. Suot ang isang ngiting tila pag-aari na niya ang buong mundo. Sa tabi niya, si Valeria ay masayang kumakaway. Ang kanyang suot na gown ay tila isang palapa ng mayor na nagpapakita ng labis na karangyaan. Ang lupain ng mga Valerio, anunsyo ni Mateo, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang lupang puno ng kasaysayan na ngayon ay magiging susi sa bagong sentro ng komersyo sa ating bayan. Magsimula tayo sa 10 milyong piso. Nagsimulang magtaas ng kamay ang mga tao. Ang bawat halagang binabanggit ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ng dangal ni Trining. Si Senyora Beatriz ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa habang hawak ang dokumentong pinirmahan ni Trining kagabi. Ang waiver na sa tingin niya ay ang huling pako sa krus ng kanyang manugang. Ngunit ang lahat ay napatigil nang bumukas ang malaking pinto sa likuran. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang banal na sinag na pumasok sa madilim na bulwagan. Pumasok si Trining, hindi na suot ang basang balabal o ang mukha ng pagkatalo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido na abot hanggang tuhod, maikli ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng yelo. Kasunod niya si Celestina na nakasuot ng isang formal na suit, bit-bit ang isang briefcase na tila naglalaman ng tadhana ng lahat ng naroon. Itigil ang auction na ito. Ang boses ni Trining ay hindi malakas, ngunit ang bawat titik ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Tumawa ng malakas si Mateo, isang tawang puno ng pangungutya. Training? Akala ko ba ay nasa kalsada ka na at namamalimos? Guard, ilabas ang babaeng ito. Wala siyang karapatang gambalain ang legal na prosesong ito. Legal na proseso? Tugon ni Trining habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Mateo, ang lupang ito ay hindi mo maaaring ibenta. Dahil ang dokumentong hawak mo ay batay sa mga pekeng pirma at isang panlilinlang na matagal mo nang binuo. Huwag kang magpatawa. Wala ka ng ebidensya. Sinunog na ang USB mo. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula sa galit. At ang waiver na pinirmahan mo kagabi sa harap ng aking ina, iyon ang katibayan na wala ka ng pakialam dito. Humarap si Trining kay Senyora Beatriz at ngumiti ng napakalamig. Ang waiver na iyon, pinirmahan ko iyon sa ilalim ng pamumuwersa at pananakot, at ang lahat ng iyon ay nakarecord. Ang USB na kinuha ni Emelita? Mateo, iyon ay isang decoy lamang. Naglalaman lamang iyon ng mga video ng iyong sariling pag-amin sa mga gabi ng iyong paglalasing, ang tunay na ledger.
Ang tunay na ebidensya ng iyong money laundering at pag-embezzle ng pondo ng simbahan ay nasa kamay na ng National Bureau of Investigation. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling nakita ni Trining ang unti-unting pagguhit ng takot sa mga mata ni Mateo. Ang bawat segundo ng katahimikang iyon ay tila isang panalong hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Pinanood ni Trining ang pagbagsak ng kumpiyansa ng asawa, ang pagninig ng labi ni Valeria, at ang biglang pagputla ni Senyora Beatriz. Sa sandaling iyon, ang auctioneer ay nakatanggap ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay tila naging abo. Ipinatitigil ng korte ang auction na ito. Mayroon kaming cease and desist order dahil sa mga questionabling dokumento ng pag-aari. Kasabay nito, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay narinig mula sa entrada. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Hindi sila lumapit kay Trining. Tumiretso sila sa entablado, kay Mateo. Mateo Alcantara, pinagsisilbihan ka namin ng warrant of arrest para sa mga kasong falsification of public documents, embezzlement, at money laundering. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilya Alcantara. Nagkaroon ng kaguluhan. Sinubukan ni Valeria na tumakas, ngunit hinarang siya ni Celestina. Saan ka pupunta, kapatid? Ang perang akala mo ay sayo ay galing sa dumi ng asawa ng babaeng tinapakan mo. Habang pinoposasan si Mateo sa harap ng lahat ng taong dati ay humahanga sa kanya, tumingin siya kay Trining. Trining, pakiusap. Ang anak natin. Tumingin si Trining sa kanyang asawa, walang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata. Ang anak ko, Mateo. Hindi mo na siya kailanman muling makikita dahil ang amang tulad mo ay isang masamang panaginip na kailangan ng tapusin. Habang hinihila si Mateo palabas ng bulwagan, ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagkislapan. Si Pacing Marites ay abalang-abala sa pagkuha ng video, ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Trining ang biktima ng kanyang chismis. Naiwan si Trining sa gitna ng entablado. Ang kanyang puso ay pumipintig ng may bagong layunin. Ang lupain ng mga Valerio ay nananatiling kanya. Ngunit higit sa lupa, nabawi niya ang isang bagay na akala niya ay tuluyan ng nawala, ang kanyang sariling kaluluwa. Paano mo nagawa ito sa amin, Trining? Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat. Kami ang nag-angat sa iyo mula sa putikan. Pero ganito ang igaganti mo. Ang boses ni Senyora Beatriz ay nanginginig, hindi lamang sa galit kundi sa matinding panghihina. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa gitna ng sala ng mansyong Alcantara, ngunit ang toring bakal na itinayo niya sa loob ng maraming dekada ay tuluyan ng gumuho. Ang mga sheriff ay abala sa pagdidikit ng mga notice of sequestration sa bawat pintuan at mamahaling kagamitan. Ang bawat katok ng kanilang mga kagamitan sa pader ay tila tunog ng mga pako na itinatarak sa kabaong ng kanyang dangal. Hindi ko ito ginawa sa inyo, Mama Beatriz, tugon ni Trining habang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng sala. Ginawa niyo ito sa inyong sarili, ang putik na sinasabi niyo. Doon niyo ako itinapon noong gabing iyon sa gitna ng ulan. Ngayon, ang putik na iyon ang siyang lalamon sa inyong pangalan. Sa labas ng mansyon, nakita ni Trining ang isang pamilyar na tanawin. Si Valeria, bitbit ang dalawang malaking maleta, ay nagmamadaling lumabas patungo sa isang naghihintay na taxi. Wala na ang kanyang marangyang gown,
pinalitan ng isang simpleng suot na tila nais magkubli sa paningin ng mga tao. Valeria, huwag mo akong iwan. Paano ang apo ko? Sigaw ni Beatrice mula sa pintuan. Lumingon si Valeria, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Apo? Senyora, wala na si Mateo. Wala na kayong pera. Sa tingin niyo ba ay magpapakahirap ako rito para mag-alaga sa inyo? Ang bata sa sinapupunan ko. Bahala na ako rito. Hindi ko kailangan ng isang amang nakakulong at isang lola na baon sa utang. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Trining ang babaeng naging mitya ng kanyang pagdurusa. Walang galit na natira sa puso ni Trining, tanging isang malalim na awa para sa isang babaeng akala ay nahanap na ang ginto. Iyon pala ay isang mabulok na bakal lamang. Kinabukasan, binisita ni Trining si Mateo sa loob ng kulungan. Sa likod ng malamig na mga rehas, ang dating makapangyarihang Mateo Alcantara ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang barong ay pinalitan ng isang kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Trining Milis, maawa ka sa akin. Para sa anak natin, bawiin mo ang mga demanda. I will do anything. I will love you again. I promise. Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Tumingin si Trining sa lalaking minahal niya ng buong puso. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na paglaya. Hindi dahil naparusahan ang asawa, kundi dahil naramdaman niyang wala na itong kapangyarihan sa kanyang damdamin. Ang pagmamahal ay hindi isang pangako na ibinibigay kapag kailangan mo ng tulong, Mateo. Ang pagmamahal ay ang pagprotekta sa taong kasama mo, hindi ang pagtapon sa kanya sa ulan. Ang anak ko, lalaki siyang alam ang katotohanan, at ang katotohanang iyon ang magiging gabay niya upang hindi siya maging katulad mo. Tinalikuran ni Trining si Mateo sa kabila ng mga sigaw at pagmamakaawa nito. Paglabas niya ng munisipyo, nakita niya si Emelita na naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang kanyang pinsan ay mukhang haggard at puno ng pagsisisi. Trining, hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Ibinigay ko na ang lahat ng perang ibinigay ni Beatrice sa isang foundation para sa mga biktima ng baha. Gusto ko lang magsimula muli, sabi ni Emelita habang nakayuko. Hinawakan ni Trining ang kamay ng pinsan. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nababawasan. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, Emelita. Pero ang pag-amin mo sa pagkakamali ay ang unang hakbang. Huwag ka nang babalik sa kanila. Sa paglubog ng araw, bumalik si Trining sa mansyong Alcantara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gate ay bumukas para sa kanya bilang bagong tagapangalaga. Sa tulong ni Celestina at ng mga legal na dokumento, ang mansyon ay hindi na magiging simbolo ng kasakiman. Habang naglalakad siya sa hagdanan, naririnig niya ang marahang ihip ng hangin sa mga pasilyo. Ang toring bakal ay gumuho na, ngunit mula sa mga durog na bato nito, sisimulan ni Trining ang pagpapatayo ng isang bagong pundasyon, isang tahanan na hindi na nakabatay sa yaman, kundi sa katotohanan at tunay na pagmamahal. Ang tunog ng mga martilyo na nagbabaklas ng mga lumang pader ay tila isang masayang musika sa pandinig ni Trining. Sa loob ng maraming taon, ang mansyong Alcantara ay naging simbolo ng takot at pagtitimpi. Ngunit ngayon, ang bawat piraso ng madidilim na kortina at antigong gamit
na nagpapaalala sa kanyang pagdurusa ay dahan-dahang inilalabas. Ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok sa malalaking bintana na tila binabati ang bawat sulok ng bahay ng isang bagong pag-asa. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang liwanag dito kapag wala nang nakaharang, bulong ni Trining habang pinapanood ang mga manggagawa. Sa kanyang tabi, si Celestina ay abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa formal na pagbubukas ng kanilang foundation. This is just the start, Trining. Ang bahay ni Trining ay hindi lang magiging gusali. Magiging kanlungan ito ng mga babaeng tulad natin na inakala nilang wala ng boses. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Ang dating mansyon ng kasakiman ay opisyal ng binago upang maging isang shelter at vocational center para sa mga biktima ng pang-aabuso sa barangay San Isidro. Habang nag-aayos sila, isang pamilyar na boses ang narinig ni Trining mula sa entrada. Si Pacing Velasco, ang reyna ng chismis, ay nakatayo doon habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag. Wala na ang kanyang matalas na pananalita. Tila kinain na siya ng sarili niyang kahihiyan matapos mabulgar ang katotohanan tungkol kay Mateo. Trining, baka naman, baka pwedeng mamasukan kahit tagalinis lang? Mahinang tanong ni Pacing, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Wala na akong mukhang maiharap sa palengke. Lahat sila, ako ang sinisisi sa pagkalat ng maling balita. Gusto ko lang, gusto ko lang bumawi. Tumingin si Trining kay Pacing. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang malaki ang naging papel ng babaeng ito sa kanyang paghihirap. Ngunit naisip niya ang mensahe ng kanyang bagong simula, ang pagpapatawad at paghilom. Ang center na ito ay para sa lahat ng gustong magbago, aling Pacing. Sige, magsimula ka bukas. Pero tandaan mo, ang tanging balitang gusto kong marinig mula sa iyo ay ang mga kwento ng pag-asa ng mga babaeng tutulungan natin. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong kaligayahan habang pinapanood niya si Baby Esperanza na naglalaro sa gitna ng hardin. Doon, sa mismong lugar kung saan siya at ang stroller ng kanyang anak ay itinapon sa putikan noong gabing iyon ng bagyo, ngayon ay puno na ng mga makukulay na bulaklak at sariwang damo. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang pagpapala na naghuhugas sa bawat alaala ng sakit. Ngayon, ang araw ay sumisikat na para sa kanila at ang bawat sinag nito ay tila isang yakap mula sa langit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag mula sa ospital ang bumulabog kay Trining. Si Senyora Beatriz, na ngayon ay nakaratay dahil sa matinding stroke at depresyon, ay humihiling na makita siya sa huling pagkakataon. Isang malaking tanong ang nabuo sa isipan ni Trining. Tatanggapin ba niya ang huling hiling ng babaeng sumira sa kanyang buhay? Bago pa man siya makapagpasya, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana na tila nagmula sa ibang bansa ang bumaba at lumapit sa kanya. May hawak itong isang lumang litrato at isang dokumento. "Excuse me, are you the owner of this locket?" Tanong ng lalaki habang itinuturo ang gintong locket sa leeg ni Trining. "I have been searching for the daughter of Maria Valerio for a long time. There is a legacy that you know nothing about. A truth that your father and the Alcantaras tried to hide." Napatigil ang tibok ng puso ni Trining. Ang kumikinang na ginto sa kanyang leeg ay tila naging mabigat. Sino ang lalaking ito?
At anong lihim pa ang nakatago sa likod ng locket na iniwan sa kanya ng kanyang ina? Sino po kayo at paano nyo nalaman ang tungkol sa locket na ito? Ako si Attorney Alfonso de Vega. Matagal na akong inupahan ng iyong lolo, ang tunay na nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa Hilaga, para hanapin ang anak ni Maria Valerio. Trining, ang nanay mo ay hindi lamang isang simpleng probinsyana. Siya ang tagapagmana ng isang malaking ari-arian na sadyang itinago ng mga Alcantara sa inyong pamilya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga papeles ng iyong ama. Itinago nila ang katotohanan? Ibig sabihin, ang lahat ng pangungutya nila na galing ako sa putikan ay para lamang pagtakpan ang katotohanang ninanakawan na nila kami noon pa man? Eksakto. Ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat sa iyo ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may malaking utang sa iyo, Trining. Ang locket na iyan ang nagsisilbing susi at pagkakakilanlan sa iyong tunay na pagkatao. Ang bawat salita ni Attorney Alfonso ay tila isang malakas na daluyong na humahampas sa pundasyon ng nakaraan ni Trining. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam sa kanya na siya ay isang pabigat, isang babaeng dapat magpasalamat dahil lamang pinatuloy siya sa mansyon. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay lumabas na. Siya ang tunay na may-ari ng lahat at ang mga Alcantara ay mga magnanakaw lamang na nagkunwaring mga tagapagligtas. Dinala ni Trining ang katotohanang ito sa kanyang pagbisita kay Senyora Beatrice sa ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng hangin mula sa oxygen tank ay bumabalot sa maputlang silid. Doon, nakaratay ang reyna ng mga Alcantara, hindi na makapagsalita at kalahati ng katawan ay paralisado. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at paghamak, ay tila mga tuyong balon na lamang ng pagsisisi. Lumapit si Trining sa gilid ng kama. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pinal na pagtutuos. Hindi niya kailangang sumigaw o magalit. Hinawakan niya ang kamay ni Beatrice na tila isang tuyong sanga sa lambot. Alam ko na ang lahat, Mama Beatrice, mahinang sabi ni Trining. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila isang mahinahong agos ng ilog. Alam ko na ang tungkol sa aking ina at sa pamanang itinago niyo. Nakakalungkot na kinailangan niyong maging masama para lamang manatili sa itaas. Habang ang taong tinatapakan niyo ang siya palang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan niyo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Beatrice. Nanginginig ang kanyang mga labi, pilit na humihingi ng patawad na hindi niya kayang bigkasin. Pinatatawad ko na kayo, patuloy ni Trining, habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ng matanda. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa tawad, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit niyo sa puso ko. Malaya na ako sa inyo. At ang mansyong ito, ang lahat ng yaman na ninakaw niyo, ay gagamitin ko para sa mga taong tunay na nangangailangan. Iyon ang magiging pamana ng aking dignidad. Paglabas ni Trining ng ospital, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang balita sa isang telebisyon sa lobby. Si Mateo Alcantara ay nahatulan na ng maraming taon sa bilangguan. Ang pangalang dati ay kinatatakutan at iginagalang ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng bayan. Lumipas ang mga buwan at ang bahay ni Trining ay naging isang buhay na patotoo ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasakiman. Ang dating mansyon na puno ng madidilim na lihim ay naging isang paraiso para sa mga kababaihan at mga bata.
Dito, ang bawat sugat ay ginagamot ng pag-ibig at ang bawat luhang pumatak ay nagiging binhi ng bagong pag-asa. Isang hapon, habang nakatayo si Trining sa malawak na bukirin ng mga Valerio, bitbit ang kanyang anak na si Esperanza, tiningnan niya ang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang sining na tila iginuhit ng tadhana. Ang bawat hirap, bawat pait, at bawat gabing inilaan niya sa ulan ay nagbunga ng isang kapanatagan na walang katapusan. Tingnan mo ang bukas, Esperanza, pulong ni Trining sa kanyang anak. Ang iyong pangalan ay pag-asa at iyan ang pamanang iiwan ko sa iyo. Isang mundong wala ng takot at isang pusong laging marunong tumayo, gaano man kalakas ang bagyong dumating. Ang tunog ng mga ibon na pabalik sa kanilang mga pugad at ang mahinahong huni ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang palakpakan mula sa kalikasan. Si Trining Valerio ay hindi na ang babaeng pinalayas sa ulan. Siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling tadhana, ang babaeng napatunayan na ang pinakamataas na uri ng kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang malinis na dangal at isang pusong marunong magmahal ng totoo. Lumipas ang 10 mahahabang taon at ang Barangay San Isidro ay muling binalot ng amoy ng mga bulaklak ng dapdap at ang sariwang simoy ng hangin mula sa kabukiran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa paligid ay hindi nadala ng takot o mga lihim na usap-usapan, kundi ng isang malalim at tunay na kapayapaan. Ang dating mansyong Alcantara, na ngayoy kilala na sa buong lalawigan bilang bahay ni Trining, ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Trining sa isang tinitindigang bangko sa ilalim ng parehong puno ng akasya kung saan siya dating nanalangin sa gitna ng bagyo. Ang kanyang anyo ay bakas ng kapanatagan. Ang kanyang maikling buhok noon ay muling humaba ng bahagya, nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait. Tanging ang ningning na lamang ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Mommy, look! Ang gaganda na ng mga rosas na itinanim natin. Isang masayang sigaw ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang isang 10 taong gulang na batang babae, si Esperanza. Ang kanyang mukha ay ang buhay na imahe ng kanyang ina, puno ng sigla at may mga matang tila palaging may ngiting itinatago. Suot niya ang isang puting bestido at sa kanyang leeg ay kumikinang ang gintong locket na dati ay pagmamay-ari ng kanyang lola. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang tumatakbo ang kanyang anak sa lupang dati ay naging saksi sa kanyang pagluha, ngunit ngayon ay naging palaruan ng isang bagong henerasyon na malaya sa tanikala ng nakaraan. O dahan-dahan lang, Esperanza, pakakamadapa, paalala ni Trining habang inaalok ang kanyang mga kamay para sa isang yakap. I'm okay, Mommy. Sabi po ni Tita Celestina, kailangan ko raw maging brave, di ba? Sabi ng bata habang yumayakap sa kanyang ina. Si Celestina, na ngayon ay naging katuwang na ni Trining sa lahat ng aspeto ng buhay, ay dahan-dahang lumapit bitbit ang ilang mga papeles. Ang dating puot sa mga mata ni Celestina ay napalitan na rin ng isang layuning higit pa sa paghihiganti. Trining, may balita ako, mahinang sabi ni Celestina. Nakalabas na si Mateo sa bilangguan kahapon. Nakita raw siya ng ilang mga residente sa bayan naglalakad ng mag-isa, tila isang anino na hindi alam kung saan pupunta. Sinubukan niyang lumingon sa direksyon ng mansyon pero hindi siya tumuloy. Napatigil si Trining ng ilang sandali.
Naisip niya si Mateo, ang lalaking minsan ay naging mundo niya, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, at ang lalaking ngayon ay wala ng ibang bitbit, kundi ang bigat ng sarili niyang mga kasalanan. Sa loob ng 10 taon, natutunan ni Trining ang pinakamahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Hayaan mo siya, Celestina, mahinahong sagot ni Trining. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang krus na kailangang pasanin. Ang sa kanya ay ang pagharap sa katotohanang sinira niya ang tanging bagay na tunay na nagmamahal sa kanya. Ang sa akin, ang sa akin ay ang pagtiyak na ang pag-asang ito ay hindi na muling mamamatay. Tumingin si Trining sa malayo, kung saan ang mga kababaihan sa center ay abala sa kanilang mga livelihood projects. Ang ilan ay nagtatahi, ang ilan ay nagluluto, at ang ilan ay nag-aaral ng mga bagong kasanayan. Nakita niya rin si Pacing Velasco na ngayon ay isa na sa kanyang mga pinakamaasahang staff na masayang nakikipagkwentuhan sa mga bata. Nahanap na nga ni Trining ang kanyang kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa yaman ng kanyang lolo o sa pagkakakulong ni Mateo, kundi sa desisyon niyang bumangon mula sa putikan ng may dangal. Ang bahay ni Trining ay hindi lamang naging kanlungan, ito ay naging simbolo na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng oras at determinasyon. Anak, tawag ni Trining kay Esperanza habang hinahaplos ang buhok nito. Tandaan mo ito palagi. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa laki ng bahay. Ito ay nasa katapangan mong manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Huwag mong hahayaan ang sinuman na sabihing wala kang halaga dahil ikaw ay anak ng katotohanan. Habang lumulubog ang araw sa barangay San Isidro, ang langit ay nababalot ng kulay ginto, isang pangako ng mas maliwanag na bukas. Walang ingay ng kulog, walang patak ng ulan, tanging ang mahinahong awit lamang ng hangin at ang tawanan ng mga batang naglalaro. Ang bawat pahina ng kanyang buhay na dati ay puno ng pait ay tapos na. Ngayon, ang bawat hininga ni Trining ay isang pasasalamat. Ang hapdi ng kadiliman ay tuluyan ng napawi, at ang silay ng katotohanan ang siyang mananatiling liwanag sa kanilang landas. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na bahaghari para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.